Bati kita ninuno. Malapit na ang pag-akyat mo sa immortalidad. Pagkatapos ng 1,000 taon sa larangan ng kultibasyon, ako na ngayon ang nag-iisang pinakamataas na master sa buong kaharian. Ngayon, pagkatapos kong maligtas sa makalangit na pagsubok, aakyat ako ng walang kamalian. Ang mga makalangit na biyayang natamo ko ay dapat magpanatili ang aking asawa at anak sa totoong mundo na ligtas sa buong buhay nila. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? 2 buwan ka nang hindi nagbabayad at inookupahan mo pa rin ang isang kwarto sa ospital. Umalis ka na. Huwag kang mangahas na hawakan ng tatay ko. Magkakaroon na kami ng pera. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng oras. Maaaring nasa panganib ang asawa ko anumang oras. Hindi siya pwedeng ilipat. Tigilan mo ang kalokohan. Kahit mamatay siya, hindi siya pwedeng makitira lang sa ospital natin. Gawin mo. Isang siwang pala ito mula sa totoong mundo. Kung gayon, maaari ko talagang maramdaman ang aking asawa at anak. Anong nangyayari? Ang asawa ko hindi ko siya maramdaman. Pati ang enerhiya ng buhay ng anak ko ay kumukupas. Tigil. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Leo, tatay, Leo. Sino ang nangahas na hawakan ang anak ko? Paano ako lumilipad? Binibini. Sino ka? Ako ang nanay ni Leo. Nasa panganib si Leo ngayon. Kailangan kong maipasok ang espiritual na enerhiya sa kanya ngayon. Ikaw ay nasa 20s mo pa lang. At sinasabi mong ikaw ang nanay ng matandang ito. Baliw ka ba? Layas ka. Sino ka ba? Ospital ito. Ikaw ang dapat umalis. Anong nangyayari? Kaya ito ang pamilya na sinabihan tayong alagaan ng mga Black. Bilisan mo. Pugad ng mga ahas. Mukhang may isang tao na sadyang tina-target ang pamilya ko at gustong lipulin kaming lahat. Bakit bigla akong kinilabutan? Leo, May mali. Mabilis na nawawala ang lakas ng buhay ni Leo. Tigilan ang pag-arte. Patay na siya. Kung ganon, ilabas nyo na lang siya at itapon. Huwag mong ubusin ang mga gamit ng ospital. Bilisan mo at lumayo sa daan. Hinahanap mo yan. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang nagpalipad sa amin. Ano sa tingin mo to? Pelikulang pantasya. Bumangon ka na nga? Kapag naibalik ko si Leo, aasikasuhin ko kayong mga peste. Hindi mo talaga siya ililigtas, di ba? Matagal nang huminto ang puso niya. Matagal na siyang patay. Nagdedeliryo ka. Nang walang anumang kagamitan, gamit lang ang mga kamay mo? Anong klaseng panggagamot ito? Hindi ko pa narinig yan. Kaya mo bang? talagang ibalik si Leo? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Magiging maayos si Leo. Kung talagang kaya mong ibalik ang tatay ko, saka talaga kitang tatawaging lola. Naniniwala ka talaga sa manlolokong ito? Bilisan mo at palayasin ang makulit na batang ito. Tigil, naniniwala kami sa kanya. Gawin mo! Tapos, Wala pa ring pintig. Anong ibig mong sabihin na, tapos? Paano naging posible to? Sa medisina, idineklara na siyang patay. Paano siya posibleng mabuhay ulit? Leo, Tatay, Paano mo nagawa iyon? Saang paaralan ng medisina ka nag-aral? hindi mo kailangang malaman. Direktor, huwag kang magpalinlang sa kanya. Panandali ang paggaling lang ito bago siya mamatay. Pwedeng tumigil ang puso niya anumang sandali. Swerte lang siya. Tsamba lang iyon. Ay tu. Sa medisina, may mga ganitong kaso. Hindi talaga magising ang pasyente.
Paano naging posible ito? Nanay? Sa wakas, nakabalik ka na. Tingnan mo yan, 6 na po ka na, ha? Bakit ka pa rin umiiyak na parang noong bata ka? Tinawag ba talaga ni tatay na nanay itong babaeng ito? Hindi pwedeng siyang aming lola na ilang dekada nang nawawala. Posible kaya? Ang tatay mo ay hinahanap ang lola mo sa lahat ng mga taon na ito. Dinadala niya pa nga ang litrato ng pamilya. Ang babaeng ito, at siya ay talagang magkamukha. Kaya, siya nga talaga ang lola ko. Nanay, Anong pinakain mo sa akin? Mas malakas na nga ang mga buto ko ngayon. mayroon ka pa bang ganitong gamot? Gusto kong pag-aralan to. May mga itim na linya na bumabalot sa'yo. Marami kang dinadala na pagkamatay. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang direktor natin? Ikaw, akala mo karapat-dapat ka sa elixir ko. Ikaw, Pumunta ka sa harap ng lahat at ipagtapat mo lahat ng mga kasalanan mo sa mga nakaraang taon. Ako si Dr. Carter, hepe ng operasyon. Sa 8 taon ko dito, sadyang mali ang diagnose kong mga kritikal na pasyente. Dinaya ko ang mga reseta. Sadya kong inantala ang paggamot. Kabuuang 23 beses iyon. Nakapatay ako ng 7 pasyente. Anong sinasabi ko? Bobo mong bibig. Tumahimik ka na. ako si Dr. Evans. Mula nang maupo ako sa pwesto, nakipagsabuatan ako kay Dr. Carter at ginamit ang aking posisyon para tumanggap ng suhol ng 28 beses. Sadya kong idinulot 20 kaso ng medikal na kapabayaan. Gusto kong sumuko sa pulis. Sa lahat, pakiusap, kondenahin ninyo kami. Mga walang pusong halimaw kayo. Ang kapal ng mukha ninyong magmayabang pa. Siya nga. Hindi. Kamusta? Ako si Dr. Evans mula sa Southridge Hospital. Gusto kong sumuko. Si Dr. Carter ang pinuno ng operasyon at ako ay pumatay ng 7 pasyente. Tapos na. Nasira na ang lahat. Paano bang naging doktor ang walang pusong mamamatay tao? Nakakatawa iyan. Lola, paano mo sila nakuha na makinig sa iyo ng ganyan? Hindi lang sila umamin sa publiko, sila pa mismo ang tumawag sa mga pulis. Baka hindi ko na dapat sabihin sa mga bata na cultivator ako. Baka matakot sila. Wala akong ginawa. Siguro nakukonsensya sila. Ang isang master na tulad ni Lola ay tiyak na may mga sikretong hindi niya kayang ibunyad. Huwag na nating itanong. Leo, nasaan ang tatay mo? Ilang taon na ang nakalipas. Naghanap si tatay sa iyo. At namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos kong maging isang cultivator, ang makalangit na biyayang natanggap ko ay dapat sanang magbigay sa aking mga mahal sa buhay ng isang mapayapa at maunlad na buhay. Paano bang namatay si Arthur? Kailangan kong alamin ito. Nanay, pasensya na. Hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Hindi mo kasalanan. Masyadong matagal akong nawala. Ngayon, bumalik na ako. Puprotektahan kita sa anumang panganib. Nay, maupo ka. Medyo maliit dito. Kukuha kami ng kwarto na ihahanda para sa iyo kaagad. Bigla na lang pumanaw si Arthur. Bakit pati sina Leo ay nabubuhay sa sobrang kahirapan? Mahigit 1,000 taon akong nagsumikap para sa pamilya ko. Nabigo ba ang mga biyayang ipinagkaloob ko sa kanila? Leo, ano ang nangyari noong mawala ako? Pagkatapos mong umalis, biglang nalugi ang pabrika ni Itay. Ako at si Fiona ay patuloy na nagkakasakit taon-taon. Pati sina Wyatt at Maya ay nahirapan bago ang kanilang pagsusulit sa kolehiyo. Kahit gaano pa kami magsikap, lalong lumala ang buhay namin. Para kaming isinumpa. Sunod-sunod na kasawian. Maaari bang ang mga madalas na sakunang ito? Ang kapal ng mukha mo. Nagsagawa ka talaga ng ritual na nagnanakaw ng swerte. Para nakawin ang kapalaran ng aming pamilya. Ang kapalaran ng pamilya na o pinsan ko ay talagang kapaki-pakinabang. Hindi magtatagal, ang mga Black ay ganap na papasok sa 4 na nangungunang pamilya ng Atheria at magiging isa sa mayayamang pamilya. Lahat salamat sa ritual ni Master Thorn. Bawat isa sa atin ay makukuha ang kailangan natin. Serafina, lagi mo akong nilalamangan sa buhay, namumuhay ng may karangalan. Pero pagkatapos mong mawala, nauwi ka sa pamilyang wasak at dukha. Sayang nga lang na ang mga walang kwentang alalay sa ospital ay nagpamalpak. Hindi nila naipatay ang buwisit na si Leo. Panahon na upang lubusang lipulin ang mga labi ng kanilang kapalaran at lahi. Upang patatagin ang ating sariling swerte. Nay, anong nangyari? Tingnan natin.
Kung sinong daga ang nasa likod nito. Ah, Serafina? Imposible. Ilang dekada na siyang patay. ang siyang nagnakaw ng tadhana ng pamilya ko ay itong mismong pinsan ko. Sinapian siya ng masasamang espiritu. Kaya ito pala ang katulong na inupahan niya. Ako lang ba? Bakit pakiramdam ko? Ang babaeng ito ay nakikita, ang mga munting anino na pinalaki ko. Tita, ito ang nanay ko. Bumalik na siya ngayon. Vivian, mukhang hindi ka masaya na makita ako. Ayan na naman ang ngiting iyan. Kaya iyon nga ang babaeng iyon. Bakit bata pa rin siya, habang ako? Ano naman kung bumalik siya? Nasa ilalim pa rin siya ng mga paa ko. Kaya totoo nga, itong pinsan ko, na nawala ilang taon na ang nakalipas. Pero hindi mo pa alam, di ba? Ang pamilya ko ngayon ay ang nangungunang elite ng Oak Haven. Malapit na kaming sumali sa Big Four. At ang pamilya mo ay mukha pa ring mahirap at walang pera. Tita, kung wala na pong iba, pakiusap, umalis na po kayo. Natamaan ka ba? Ikaw at ang pamilya mo, tanggapin nyo na lang. Hindi mo ako malalampasan kahit sa ilang buhay. Vivian. Kaya ang tadhana na ninakaw mo sa pamilya ko ay naging maganda para sa'yo, di ba? Master Thorne, siya ba? Paano niya nagawa? Huwag kang magpanik. Swerte lang siya at nakahula ng tama. Ang aking salamangkang nagnanakaw ng swerte. Walang tao sa mundong ito ang makakakita nito. Kahit na may taong nakakita, walang sinuman ang makakapag-alis nito. Hindi siya makakagawa ng anumang gulo. Ang mangmang na hangal. Ang tadhana ng babaeng ito ay napakalakas. Kung maubos ko ang lahat ng kanyang tadhana, tataas ng 3 antas ang aking pagsasanay. Tataas pa ng ilang antas ang swerte ng pamilya mo. Pagdating niyan, kalimutan ang Big Four, magiging atin pa ang pinakamayaman sa Oak Haven. Talaga? Ano pa ang hinihintay natin? Master Thorne, gamitin ang salamangka at patayin siya? Ito. Ano to? Takbo. Nanay, Pinigil mo ba ako gamit ang mga kamay mo lang? Natuklasan mo na nga ang kaunti sa landas ng pagsasanay. Sayang, ito ay itim na salamangka. Ngayon, tuturuan kita kung ano talaga ang tunay na pagsasanay. Nawala na lahat ng dekada kong pagsasanay. Ginoo, maawa ka sa akin. Hindi ko nakita na ikaw pala. Ginoo, nakikiusap ako. Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Kaya kong pabayaan kang mabuhay, pero manunumpa kang hindi ka nagagawa ng masama. At hindi ka na muling tatapak dito. Ang ganyang panunumpa, sa tingin mo ay makakapigil sa akin? Sige, ako, Guru Thorne, ay sumusumpa. Na hindi na ako gagawa ng masama, na hindi na ako muling tatapak sa Oak Haven? Kapag sinira ko ang panunumpang ito, parusahan ako ng langit at lupa. Ano? Ito'y. Natali ko na ang iyong panunumpa sa daan ng langit. Kung hindi mo kayang tuparin, mararanasan mo ang mga kahihinatnan. Oo, hindi ako mangahas. Pwede ka nang umalis. Ang sumpa ng ritual ng pagnanakaw ng swerte ay nasa buto na niya. Hindi na ako kailangan. Makukuha niya ang nararapat sa kanya. Nako, hindi ko lang napigilan ang lakas ko. Hindi ko sinasadyang nasira ang bahay ni Leo. Pasensya na, mga bata. Dapat pumili ako ng ibang lugar para harapin sila. Hindi na tayo pwedeng manirahan dito. Humanap tayo ng bagong bahay. Ayos lang, ma. Sira-sira na talaga ang bahay natin, pero matitirahan pa naman.
Bukod pa riyan, dagdag na pera para bumili ng bahay. Lola, huwag kang mag-alala. Sa loob lang ng 6 na buwan, magtatapos na ako at magsisimula ng kumita. Pagkatapos, lilipat tayo agad sa bagong bahay. Ako rin. Mga mabubuti kayong bata. Pero habang nandito ako, hindi ko talaga hahayaan na kayong mga bata ang magbayad o gumawa ng mga iyon. Binibini? Mga kayamanang hindi mabibili ng salapi lang ang kinukuha namin. Hindi kami kumukuha ng mga mura at pangkaraniwang bagay. Yung pulseras na hawak mo ba, ay may tuturing na kayamanan? Siyempre, ito ay purong dilaw na diyad. Ito ay nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Ano naman ang sa akin? Ito ay... Sa lahat ng mga taon, hindi ko inakala na makikita ko ang Imperial Green Jade na ganito kaganda. Pasensya na miss, masyadong mahalaga ang pirasong ito. Wala akong karapatang magpresyo nito. Kukunin ko ang amo namin para siya mismo ang magpresyo nito para sa iyo. Sandali lang po. Pwede ko bang hawakan ito? Kapag hinawakan ko ang jade na ito, agad akong nakakaramdam ng kapayapaan. Hindi ito ordinaryong piraso. Miss, para sa mga hikaw na ito, mag-aalok ako ng 200 milyong dolyar. Ito ay ordinaryong bagay lang mula sa cultivation realm, pero ibinebenta ito sa napakataas na presyo. Mukhang ang mga kung ano-anong bagay sa spatial dimension ko. Ay sapat na para mabigyan ng magandang buhay ang mga bata. Hindi ka pa ba nasisiyahan, miss? Mag-aalok ako ng 400 milyong dolyar. May 400 milyong dolyar ang card na ito. Miss, ingatan mo ito. At ito ang business card ko. Kung may kailangan ka man, hanapin mo lang ako kahit kailan. Okay. Alis na ako. Teka, saan siya pumunta? Nanay, bumalik ka na sa wakas. Hahanapin ka na sana namin. Oo, Lola. Kapag mag-isa kang lumalabas, labis kaming nag-aalala. Okay ka lang ba? Sa 1000 taon kong paglilinang, laging nag-iisa ako. Matagal ko nang nakalimutan ang pakiramdam ng inaalagaan. Huwag kang mag-alala. Nakalikom lang ako ng pera. Tara, bibili tayo ng bahay at lilipat na tayo ngayon. Ito ang aming eksklusibong bentahan ng mga bahay. Nagsisimula sa milyones ang mga bahay. Kung nandito ka lang para gumamit ng aircon, pagkatapos, umalis ka na. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa iyong mga mamimili? Mismo, Magrereklamo ako. Tina. Ang mga mahahalagang tao na ito ay sa iyo na. Siguraduhin mong aalagaan sila ng mabuti. Kumusta? Ako si Tina. Paano ko kayo matutulungan? Anong klaseng bahay ang hinahanap ninyo? Ipakita mo sa amin ang pinakamalaki at pinakamagandang bahay ninyo. Huwag kang mag-alala sa presyo. Ang mga villa na ito ang aming mga nangungunang mararangyang bahay. Ito ang mga may pinakamalaking lawak, ang pinakamagandang likas na liwanag, at mga pribadong hardin. Ang ganda nito. At may tanawing karagatan ito. Ay naku, napakaganda ng bahay na ito. Itong isa ay ang pinakamahalagang ari-arian ng aming kumpanya, at ito ang pinakamahal. Kahit pagsamahin ang lahat ng inyong mga buhay, hindi ninyo kayang tipunin kahit isang bahagi ng presyong ito. At nangangarap pa kayong makuha ang aming pinakamahalagang ari-arian. Sinasayang ang lahat ng oras na ito. Inasikaso mo ang mga pulubi. Kaya pala 2 buwan ka nang nagtatrabaho at wala kang naibentang kahit isa. Kaya pala sinisibak ka ng manader. Kukunin ko ito. Ma'am, nakuha natin ang pinakamagandang ari-arian. Ang kabuuang presyo ay 200 milyong dolyar. Kahit may utang, ang buwanang babayaran ay napakalaki. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Nanay, 200 milyong dolyar? Hindi natin kayang bayaran iyan. Tama iyan, Lola. Dapat mong ipunin ang pera mo para sa pagre-retiro. Umuwi na tayo. Kaya nagpapanggap ka lang pala? Kayo talagang mga pulubi. Walang alam, di ba? Ang pagbili ng ari-arian dito ay nangangailangan ng patunay ng pondo. Kailangan ninyo ng hindi bababa sa 50 milyong dolyar sa bangko para lang maging kwalipikado na bumili. Malamang hindi kayo makapasa sa patunay ng pondo. May 400 milyong dolyar sa card na ito. Gamitin mo ito para sa pagpapatunay. Aasikasuhin ko ito kaagad. Hindi ko alam kung sino ang kaharap ko.
Dahil sa inyong katayuan, hindi dapat na si Tina ang naglilingkod sa inyo. Ako mismo ang bahala dito. At bibigyan ko kayo ng pinakamataas na serbisyo. Hindi ko kailangan ang isang taong nangmamaliit ng iba para asikasuhin ito para sa akin. Ang transaksyong ito ay dapat na mapunta ng buo sa kanya. Anak ng Pita, alam mo na ba na hindi sila basta-basta at sinadya mong nakawin ang transaksyon ko? Anong ginagawa mo? Sino yan? Kung hindi ka aalis ngayon, pwede kitang paliparin ng mas malayo. Halimaw. Napakalaking halimaw. Anong problema niya? Baka nabaliw na siya. Galing, Lola. Pasensya na sa hindi magandang karanasan na naranasan ninyo. Kung dahil dito ay hindi na ninyo kailangan ng aking serbisyo. Naiintindihan ko naman. Pero pakiusap, bigyan ninyo lang kami ng isa pang pagkakataon. Ang aming mga ari-arian ay talagang mabait ng bata. Tiwala ako sa'yo. Sige, ipagpatuloy mo ang paghawak niyan para sa akin. Salamat sa pag-unawa. Ang babaeng ito ay halatang mas bata sa akin, ngunit mas mabait ang ngiti niya kaysa sa matandang lalaki sa tabi niya. Na-verify na po ang patunay ng pondo, ma'am. Maaari na po nating ipagpatuloy ang mga pamamaraan ng paglilipat ng ari-arian. Kailangan mo lang pumirma dito. Ang bahay na ito ay para sa kanila. Sa ilalim ng may-ari ng ari-arian, ilagay lang ang mga pangalan nila. Anong sinabi ni Lola? Bakit tahimik ang lahat? Nanay, kami. Talagang malaki ang villa natin. Nanay, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Talaga bang ibinigay ninyo sa amin ito? Salamat, Lola. Si Lola ang pinakamagaling. Ang babaeng ito ay halatang nasa 20 anyos pa lang. Pero may anak na siyang malaki. May mga apo pa. Hindi ko talaga maintindihan ang mayayaman. Hindi ko maintindihan, pero ginagalang ko iyon. Dahil gustong-gusto ninyo ito, simula ngayon, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng sarili niyong pribadong villa. Lola, mahal kita. Ikaw ang Diyos ko. Ang mayayaman talaga ay gumagastos ng pera na parang umiinom ng tubig. Tapos na ang lahat ng papeles. Kailan ninyo gustong lumipat? Lilipat na kami ngayon. Naku, napakalaki at napakaganda ng bahay na ito. Mayroon pa itong matalinong ilaw at kontrol sa klima. Sa telebisyon ko lang ito nakita dati. Sa buhay kong ito, hindi ko akalain na maninirahan ako sa napakagandang bahay. Ni hindi ko ito pinangarap. Dapat mong tinatamasa ang buhay na ito simula pa lamang. Pero may isang kuyog ng mga insekto na nagnakaw ng iyong kapalaran na naging dahilan upang magdusa ka sa loob ng mga dekada. Pero, nararapat na silang balikan ng karma. Nanay, gising ka na sa wakas. Nasaan si Serafina na iyon? Patay na ba sila? Huwag kang mag-alala. Lumipat na ang buong pamilya nila. Pati na iyong sirasirang bahay na hindi na nila kayang tirhan. Mukhang ang kapalaran ng kanilang pamilya ay talagang naubos na natin, Serafina. Ano naman kung bumalik ka, hindi mo pa rin ako kayang talunin. Malapit na akong makapasok sa mataas na lipunan. Tulungan mo akong tumayo. Nanay, ang mga bagay sa malalaking mall na to ay napakamahal. Nandito lang tayo para bumili ng ilan mga pang-araw-araw na pangangailangan. Iyon lang. Walang saysay na magtapon ng pera dito. Ayos lang. May pera naman ako. Meron lahat dito. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Ginoo, tumawag ng ambulansya. Barado ang mga ugat niya. Kung maghihintay pa tayo, siguradong patay na siya. Mukhang sobrang putla ng matandang ito. Magiging okay ba siya? Para lang sa kapakanan ng mga bata, gumawa ng mabuting bagay. Tigil, anong ginagawa mo? Para iligtas siya, Pakipakita ang iyong lisensya medikal. wala akong lisensya. Hindi rin ako totoong doktor. Hindi ka doktor at sumusugod ka pa rin? Ang walang ingat na nagpapasikat. Nagmamayabang lang para mapansin. Hindi takot na may mapatay. Huwag kang mag-alala. Talagang kayang magligtas ng tao ng nanay ko. Siya ang nagligtas sa akin mula sa bingit ng kamatayan noon. Nanay mo? Umupa ka ba ng artista? Pero
Mukhang hindi masyadong matalino ang isang ito. Miss, salamat sa iyong kabutihan. Pero, pakiusap, umalis ka na. Leo, hindi na kailangang mag-aksaya ng hininga. Tara na. Tumigil talaga ang puso niya. Nasaan ang doktor? Darating ang doktor dito sa loob ng 5 minuto. Isang tingin lang at alam niya agad kung ano ang problema sa kanya. Tiyak na maililigtas niya siya. Teka. Binibini. Naging tanga ako kanina. Iligtas mo siya. Pakiusap. Anuman ang iyong mga kondisyon, papayag ako sa mga iyon. Si, may connection kami. Pakiusap. Anong ginagawa niya? Hindi man lang niya siya hinawakan. Paano iyon makakapagpagaling ng kahit ano? Hempe. Anong alam mo? Ito ang sariling pamamaraan ng pagpapagaling ng lola ko. Muntik nang mamatay ang tatay ko noong nakaraan. Ganyan siya ibinalik ng lola ko. Tama. Ang nanay ko ay henyo sa medisina. Ang babaeng ito ay mukhang parang mga 20 anyos pa lang siya. Pero tinatawag mo siyang nanay at lola? Baliw ang buong pamilya mo. At sinasabi mo pang nagbubuhay kayo ng mga patay. Nagyayabang ka nang hindi man lang kumukurap. Nagsanib kayo para magpakitang gilas? Hindi ko maipaliwanag sa inyong mga pangkaraniwang tao. Kaya ba niya talaga? Si, Talagang binuhay niya siya. Talagang hinila ako pabalik mula sa binggit ng kamatayan. At ang aking katawan ay mas malusog pa kaysa dati. Binibini, ikaw ang nagligtas sa akin. Ako, si Harrison Vance. Ang iyong kabutihan ngayong araw, hinding-hindi ko makakalimutan. Vance? Harrison Vance? Ang pinuno ng mga Vance? Ang mga Vance ay ang nangunguna sa Big Four. Talagang nailigtas ng babaeng ito ang isang VIP. Tagapagligtas ko, sa ilang araw, magdaraos ako ng isang piging. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag na ikaw ang aking tagapagligtas. Ituturing ka ng mga Vance bilang aming pinakamahalagang panauhin. Sana ay may panahon kang dumalo. Ito ay isang piging na ang mga piling tao lamang ng mundo ang makakadalo. Ngayon, tiyak na aangat na siya. hindi na. Wala yon. May mga gagawin pa kami. Kaya aalis na kami. Tagapagligtas. Ang mall na ito ay pag-aari ng pamilya Vance. Ang dekalidad na gintong card na ito ay magbibigay sa iyo ng lahat ng bagay sa mall ng libre. Hindi ito nawawalan ng bisa. Tungkol sa bangkete, kung magbago ang isip mo, maaari mo akong maabot kahit kailan. Ito ang personal kong card ng negosyo. Pag-iisipan ko ang bangkete. Bawiin mo ang card mo. Tara na. G. Vance. Kahit na siya ang nagligtas sa'yo, wala siya kundi isang batang babae. Paano mo ibinababa ang sarili mo ng husto? Marami na akong nakitang tao sa buhay ko. Masasabi kong hindi siya pangkaraniwang babae. Higit pa, baka mas mataas ang ranggo niya kaysa sa amin, ang tinatawag na Big Four. Maligayang pagdating, mga panauhing VIP. Sobrang bait mo naman. Natutuwa ako. Ito pala ang Vance Plaza. Ganito ba ang trato sa eksklusibong palapag para sa mga VIP? Laktawan na natin ang mga formalidad na ito. Ipadala na lang lahat ng diretsyo sa bahay namin. Opo. Tara na. Dahil lumabas na rin tayo, bumili na rin tayo ng mga bagong damit. Lola, bagay ba ito? Bagay sa iyo ang lahat, Maya. Ang ganda ng panlasa mo, miss. Ito ang panapanahong limitadong edisyon ng aming disenyador. Isa lang ito sa buong mundo. Mahal yan, di ba? Hindi naman. Ilang milyon lang ang dagdag kumpara sa ibang mga gamit sa tindahan. Lola, may mga damit pa tayong maisusuot. Hindi na kailangan.
Lahat ng inilabas nila. Ibalot ninyo lahat. Opo. Pumili ka ng kahit ano. Bumili ka ng kahit ano. Huwag mong isipin ang gastos. Gamitin mo lang ang pera ko. Bakit ang dalawang ito ay mayroon ding kapalaran ng ating pamilya sa kanila? Ma, nitong mga nakaraang araw, ang ating pamilya ay talagang malas, di ba? Parehong nasa ospital sina tatay at lola. At sa eskwela, ako rin ay. Puro malas na lang ang nangyayari sa akin. Narinig ko na pati ang kumpanya ng pamilya natin ay nagkaroon din ng maraming problema. Ano ba ang pinag-aalala mo? Ayos lang sina tatay mo at lola mo. Maaari pa rin silang sumama sa atin sa handaan ng mga Vans. Sige, huwag kang malungkot, anak. Bibilhan kita ng damit na gawang sukat mula sa Vans Plaza para pasayahin ka. Salamat ma, matagal ko nang gustong-gusto ang isang damit. Gaya ng inaasahan ko, ang mga daga na ito ay kabilang sa parehong pamilya ni Vivian. Ano ang tinitignan mo? Nandiyan na sila. Pero teka, hindi ba pader iyan? Paano magkakaroon ng tao doon? Hey, hindi ba iyan ang mga kawawang kamag-anak natin? Bakit takot na takot sina Wyatt at Maya sa kanya? Halos hindi mo na kayang bayaran ang matrikula, pinaalis ka sa eskwela, at nangahas ka pang pumunta sa mamahaling tindahan, nanay. Naaamoy mo ba yan? Ang baho ng kahirapan. Wyatt, Maya, anong nangyayari dito? Oo. Bakit hindi nyo kami sinabihan? Pagkatapos ng ikalawang taon, nadoble ang matrikula. Masyadong may sakit si tatay at kailangan ng pera. Natakot kaming sabihin sa inyo dahil masyado kayong mababahala. Oo, nanay at tatay, naasikaso na namin ito. Talaga, huwag kayong mag-alala. Umuwi ako ng masyadong huli. At hinayaan kong magdusa ng husto ang mga bata. Oo, tito at tita. Ako ang nagbayad ng matrikula nila. Punyeta. Kami yung nag-ipon ng matrikula ng mag-isa at nasa oras. Pero inagaw mo. Pinilit mo pa si Wyatt na lumuhod sa publiko. Gusto mo? Eh di lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kaya ko pa ring pakawalan ang kapatid mo. Wyatt, huwag mong gawin yan. I-film! Lahat i-film ninyo! I-post ninyo sa pader ng campus! Hayaan ninyong makita ng buong paaralan ang nangungunang estudyante ng departamento na kaluhod na nakikiusap sa akin. Nakapaskil pa rin sa pader ng campus ang video na iyon. Sa totoo lang, sobrang perpekto ang pagluhod ni Wyatt. Lalaban ako sa iyo. Ang mahal ko ay nasa lupon ng paaralan. Kung mangahas kang hipuin ang anak ko, sina Wyatt at Maya ay hindi makakatapos sa buong buhay nila. Sino ka ba? Anong gusto mo? Hinihingi mo yan. Anak ng peta, ang kapal ng mukha mong sakta ng anak ko. Sabihin mo na. Sino ka ba? Ipapapatay ko ang buong pamilya mo. Wala akong oras para lipulin ang mga daga na nagnanakaw ng swerte. Mas mabuti pang magtago kayo. Huwag mo akong guluhin. Bakit mo hinahanap ang kamatayan? Halimaw! Halimaw siya! Nanay! Ilabas mo ako dito, bilis! Huwag kang matakot anak. Hindi ko hahayaan ang babaeng ito na dumampi man lang sa iyo. Tyler. Lola, ang pamilyang Black ay may kapangyarihan at impluensya. Kung kikilos ka ng padalos-dalos, baka mapahamak ka. Oo, nanay. Huwag kang padalos-dalos. Leo, nababaliw ka na ba? Tinatawag mo talagang nanay ang babaeng ito. Ilang dekada nang patay ang nanay mo. Sasabihin ko sa'yo, ang mga Black ay nakatanggap na ng imbitasyon sa bangkete mula sa mga Vans, ang pinuno ng Big Four. Malapit na tayong mapabilang sa mga piling tao. Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko, para ka ng patay. Mukhang ang mundong ito ay katulad ng mundo ng paglilinang, kung saan ang malakas lang ang nabubuhay, ang kayamanan lang ay hindi sapat para protektahan ang mga bata. Kailangan ko rin ng kapangyarihan. Kung ganoon, tutulungan ko ang mga bata na maabot ang tuktok.
Huwag kang mag-alala. Ang mga makakasagupa sa akin ay wala pa sa mundong ito. Muntik ko nang makalimutan. Wala pa akong oras para matutunan kung paano makipag-ugnayan sa mga tao sa mundong ito. Kailan ang handaan ng pamilya mo? Tagapagligtas, ikaw ba iyan? Oo, tigilan mo na ang pagtingin. Wala ako sa tabi mo. Gumagamit ako ng telepathy para makausap ka. Mr. Vance, kanino ka nakikipag-usap? 2 araw na lang bago ang piging. Sigurado ka bang ito ang pinaka-eksklusibong piging kung saan dadalo ang lahat ng mga bigatin at piling tao? Sigurado. Kung gayon, dadalo ako. Si, Mr. Vance! Mr. Vance, anong nangyayari? Tama nga ako. Hindi siya ordinaryong tao. Dali. Alamin kung nasaan ang pamilya ng tagapagligtas. Kailangan kong tanungin siya ng personal tungkol sa teknik na telepathy na ito. Bakit ka nagpapakatanga? Teka lang, pagbabayarin kita. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Leo. Anong problema, Leo? Bakit bigla kang hindi makapagsalita? Anong ginawa mo sa anak? Hindi siya tumitigil sa pagsasalita. At ikaw rin. Gusto mo bang patahimikin din kita? Tangina mo, gago. Tumigil ka. Tigilan mo na. Imposible. Kaya, sa wakas nagpakita ka para salubungin ako, ang pinarangalang panauhin ng mga Vance. Siya na. Paluhurin ang babaeng ito. At humingi ng tawad sa anak ko. pasensya na, pinarangalang panauhin. Pasensya na sa takot. Pasensya na talaga. Ang panauhing dapat nilang salubungin ay ang lola ko. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ito ang imbitasyon sa bangkete ng mga Vance? Bakit mo kami binabaliwala? Halika, batiin mo ang mga ito. Pasensya na. Personal na iniutos ni Mr. Vance sa amin na alagaan ng mabuti si Miss Cross at ang kanyang pamilya. Dahil binastos ninyo si Miss Cross at ang kanyang pamilya, kailangan naming gumamit ng dahas. Ibagsak sila. Imposible, isang grupo lang sila ng mga basura. Paano naman nila makikilala si Mr. Vance? Sino ang may kapal ng mukha na sumigaw sa aking tagapagligtas? Mr. Vance. Paano siya naging tagapagligtas ni Mr. Vance? Ilagay silang dalawa sa blacklist. Palayasin sila. Teka, Mr. Vance, kami ang mga black, at may imbitasyon kami mula sa mga Vance. Ang mga black ang pinakasikat na bagong yaman. Sinasabi nilang itataboy nila ang mga sterling at sasali sa bagong Big Four. Kung padalos-dalos nating hamunin sila, naghahanap tayo ng gulo. Kahit ang mga Vance ay dapat magpakita ng respeto sa amin. Sino ka ba? Paano ka nangahas na manggulo sa amin? Sa kaguluhan, makikita kung sino ang aangat at babagsak. Sa tubo, makikita ang tunay na pagkatao. Tanging ang marunong na may malayong pananaw ang maaaring maging kapantay kong kasosyo. Sana hindi mo ako bibiguin. Walang iba kundi isang hamak na bagong yaman. Paano ka nangahas na bastusin ang VIP na panauhin ng mga Vance? Ibagsak sila. Opo. Bitawan mo ako, Mr. Vance. Talaga bang tatalikuran mo ang pamilya kong black dahil sa mga syota na ito? Hindi ka ba natatakot na makikipagsanib puwersa ako sa ibang mga pamilya laban sa iyo? Sa tingin mo ba, kaya mong guluhin ang mga Vance? Dalhin na sila ngayon. Pakawalan mo ako. Habang tinutulungan ko ang mga bata na maabot ang tuktok, ang pagtulong din sa iyo ay hindi makakasama. Tulad ng inaasahan sa pinuno ng Big Four, Mr. Vance. Ang galing ng presensya. Tara, magpasalamat tayo kay Mr. Vance agad. Tagapagligtas ko. Bakit parang si Mr. Vance biglang naging utusan ni Lola? Tagapagligtas. Pwede mo bang ituro sa akin iyong teknikang telepatiya na ginamit mo kanina? Kung ilalantad natin ngayon ang ating pagkakakilanlan,
Bilang mga tagapaglinang, maaari itong magdulot ng kapahamakan sa mga bata. Maghintay tayo hanggang sa maging mas matatag tayo. Kapag napag-aralan ko na ito, mamamatay sa inggit ang mga matatandang iyon. Pwede kitang turuan. Pero hindi ngayon. At huwag munang ipagsabi ito. Sigurado, sigurado. Huwag kang mag-alala, tagapagligtas. Selyado ang aking mga labi. Ginoong Vance, salamat sa pagtulong sa aming pamilya kanina. Si Binibini Cross ang aking guro. Ang kanyang pamilya ay pamilya ko, pamilya ni Harrison. Tungkulin ko lang ito. Kailan tinanggap ni nanay ang pinuno ng isang nangungunang pamilya bilang kanyang alagad? Oh, guro. Ang mga black ay may imbitasyon din. Dapat ba akong mag-utos na pagbawalan silang pumasok? Ayokong sirain nila ang saya para sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi na. Kung darating sila, mas mabuti pa. Isang pugad ng daga. Lipulin natin sila ng sabay-sabay. Kaya talagang makakadalo tayo sa engranding piging ng mga Vance. Ang mataas na lipunan. Nakapasok tayo ng sapilitan. Ma, Lahat ng nasa piging ay mga VIP mula sa marangal na pamilya. Paano kung magkamali tayo? Mapapahiya ba namin kayo? Ang master pala ang ina nila. Huwag mag-alala. Ang piging na ito ay isa lamang hakbang para makabuo kayo ng mga koneksyon. Malapit na kayong aangat sa lahat ng iba. Pananaw, pangunawa at tapang ay hindi taglay ng mga mortal. Ang master ay talagang hindi pangkaraniwang tao. Mula ngayon, ang mga Vance ay nanumpang susunod sa kanya hanggang kamatayan. Ang banal na kakayahan ng aking tagapagligtas ay hindi isang bagay na maiisip ninyong mga ordinaryong mortal at ngayon ay makikita ninyo. Ang isang tunay na nakakagulat. Talagang nagkakagulo ka na ngayon. Isang doktor lang na nagligtas ng buhay mo. At ganyan mo siyang pinupuri. Oo, Harrison. Masyado kang nagdadrama. Maniwala ka man o hindi, disipulo na ako niya. Guro, nasa lobby na kami ng hotel mo. Sandali lang. Ako na mismo ang bababa para sunduin kayong lahat. Kaya sino ba talaga itong tagapagligtas ni Harrison? Nakuha niya si Mr. Vance mismo na bumaba ng personal para salubungin siya. Kung talagang may ganoon siyang kakayahan, baka gumaling na si Timothy. Nandito ka na sa wakas. Bakit ang bilis mong maglakad? Dahan-dahan at alalayan mo ako. Siye, ma. Anong problema mo? Peste kang bata. Tulong! Nandito ang halimaw! Ikaw, babae, naglakas loob ka talagang pumunta? Nanay! Siya nga, sino ba ang nakakaalam kung saan nahanap ng pamilya niya ang babaeng ito? Dahil lang nailigtas niya si Mr. Vance, inapi niya kami ni Tyler. Serafina, swerte ka talaga. Nagkataon lang na nailigtas mo si Mr. Vance. Pero ano naman? Hindi mo na ito mababago. Kasi ang kapalaran ng pamilya mo ay sinipsip ko na. Mahal, malapit ka ng tamaan ng karma at mawawasak ang pamilya mo. Nangangarap ka pa ring sipsipin ang kapalaran ng pamilya ko. Mahal? Bakit tinatawag ni nanay ang babaeng ito sa pangalan ng iyong yumaong si Vivian? Hindi naman talaga siya na brain damage sa tama na iyon, di ba? Waiter, Paano ko po kayo matutulungan? ang mga pulubing ito ay masakit sa mata. Palabasin sila ngayon din. Pasensya na, may mga imbitasyon po ba kayo? Wala kaming imbitasyon. Binibini. Personal kaming inimbita ni Mr. Vance. Wala kaming imbitasyon. Tigilan mo na ang katarantaduhan. Alam ng lahat na ang mga piging ng Vance ay nangangailangan ng imbitasyon para makapasok. Serafina, ano naman kung nailigtas mo si Mr. Vance, ni hindi ka man lang nila binigyan ng imbitasyon? Kita mo? Tanging mga taong katulad ko na mga panauhing VIP ng mga Vance ang makakakuha niyan. Bakit ka nakatayo dyan? Bilisan mo at gawin mo na. Tumigil ka. Tagapamahala, Tagapamahala. Siya ang nagiging usap-usapan kamakailan, ang pinuno ng mga black. Kaya ikaw pala si Gang, Black. Pasensya na at hindi ka namin nabigyan ng tamang pagtanggap. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko sila kaagad. Tungkol sa mga nagdulot ng lungkot sa iyo at sa iyong pamilya, umalis kayo dito ngayon. Tigilan niyo na ang pagiging sagabal sa aming mga panauhin. Ikaw, at ikaw,
Tagapamahala. Ang ngipin ko. Mukhang kailangan ni Harrison ayusin ang profesionalismo ng kanyang mga tauhan. Wala man lang silang imbitasyon, ngunit nangangahas silang magpakamalapit at magdulot ng gulo at tinatawag pa nila ang ating chairman sa kanyang pangalan. Hindi natin kailangan ng anumang imbitasyon. Si Mr. Vance mismo ang nag-imbita sa atin sa bangkete. Nagpapanggap ka pa rin. Isang simpleng kabutihang loob lang mula kay Mr. Vance, isang simbolikong imbitasyon sa bangkete. At naniwala ka talaga. Maniwala ka sa gusto mo. Saka, sinabi niya mismo kay Lola na siya mismo ang susundo sa atin. At siya mismo ang bumaba para sunduin ka? Sino ka ba? Hindi mo naman talaga iniisip na makakalapit ka sa mga Vance dahil sa peking aksidente, di ba? Nanay, kanina sa Vance Plaza, si Mr. Vance, para protektahan ang sinta niyang ito, pinalayas niya kami ni Tyler sa publiko. Napahiya ang mga black dahil doon. Talagang nagkagusto siya sa pokpok na ito. Mahal. Halatang hindi mo nilinaw kung gaano kahalaga ang mga black ngayon. Pero, Tama na, tigilan ng kalokohan. Ako ang pinuno ng mga black. Ang salita ko ba ay talagang mas mababa kaysa kay Serafina na pulubi? Sige, gawin mo na, Mr. Vance. Para sa akin, ay hindi magsasabi ng kahit ano. Dahil sa salita ni Mrs. Black, nakahinga ako ng maluwag. Magmadali sa bulwagan at palayasin sila. sigurado ka bang gusto mo kaming salakayin? At bakit ang mga mata ng babaeng ito ay mukhang nakakatakot? Ano pang hinihintay mo? Gawin mo. Kalad ka rin sila palabas. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Anong ginagawa nyo? Ginoong Vance, Ginoong Vance. Masyado kang mabait. Hindi mo na kailangang pumunta pa para salubungin ako. Tagapangulo, dakpin siya. Amo. Nabigo akong panatilihin silang disiplinado. Pinayagan kong maging bastos sa iyo ang mga tauhan ko. Pasensya na po. Nagawa ko talagang mambastos sa isang mahalagang panauhin na kahit ang tagapangulo ay yuyukod at hihingi ng tawad sa kanya. Patay na ako. Talagang patay na ako. ang husay ng mga tauhan mo at talino ay talagang kulang. Talagang hindi sila mapagkakatiwalaan sa anumang mahalaga. Palitan mo sila sa lalong madaling panahon. Opo. Ipagawa mo sa kanila ang kanilang mga papeles sa pag-alis kaagad. Habang buhay na ipagbawal sila sa lahat ng negosyo ng mga Vance. Huwag na silang kunin muli. Alam ko pong mali ako. Patawarin mo na po ako. Minsan lang. Hindi ko na po uulitin. Nakikiusap ako. Imposible. Talagang imposible ito. Serafina, anong karapatan mo? Ikaw na munting sinta. Paano mo nagawang baliktarin ang mga bagay-bagay at pakitunguhan ng may ganyang paggalang ni Mr. Vance? Ilabas ang buong pamilya na ito. Huwag silang hayaang makalapit sa bulwagan ng piging. Teka. Vivian. Bumaba ka ng ganito. Hindi ka pa rin natuto. Mukhang ang tadhana ng mga black paghihiganti ay malayo pa sa sapat. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba? Master, kanina lang. Ikaw, ang sinabi mo kanina, ano ba talaga ang ibig sabihin noon? May alam ka ba? Master, kanina lang. Baka gumawa siya ng mahika. Anong nangyari kay Mr. Vance? Evan ko. Ano bang ginagawa mo kanina? Malalaman mo rin. Miss Black, maraming proyekto ng kumpanya ang sabay-sabay na isinara. Bumagsak ang mga stock. Malapit ng mabangkarote ang kumpanya. Nanay, lahat ng ginagawa natin ng palihim sa mga nakaraang taon ay nabunyag na lahat. Nagte-trending na sa internet. Ginoo.
Ngayon sa labas ng hotel natin, may ilang pulis na dumating. Sabi nila, nandito sila para arestuhin ang ilan sa mga black. Nanay, ano bang nangyayari? Lola, ayoko nang makulong. Imposible, hindi ito maaari. Malinaw na inubos ko ang lahat ng kapalaran ng mga cross. Dapat sana ay isa na tayo sa Big Four. Ang ninakaw ay dapat ibalik sa bandang huli. Ikaw pala? Ano ba talagang ginawa mo sa pamilya ko? Kinuha ko lang pabalik ang ninakaw mo sa pamilya ko sa lahat ng mga taong ito. Ikaw? Ikaw? May alam ka pala sa tadhana? Lahat kayo ay sangkot sa maraming kasong kriminal. Arestado na kayong lahat. Sumama kayo sa amin. Hindi na ako gagawa ng gulo. Hindi na ako gagawa ng gulo. Huwag mo akong arestuhin. Alam mo ba talaga kung sino ako? Ang kapal ng mukha mong hawakan ako? Laging humahabol ang karma. Buti nga sa'yo. Bakit, Serafina? Bakit ba palagi kang napakaswerte? Inubos ko ang lahat ng iyong tadhana. Dapat nanatili ka na lang na pulubi habang buhay. Paano mo nagawang baligtarin iyon? Hindi kita pakakawalan. Mumultuhin kita kahit multo na ako. Ma, ano ang ibig niyang sabihin noon? Hindi naman talaga siya gagawa ng anumang bagay sa iyo, di ba? Iyon ay desperado lang niyang kalokohan. Huwag kang mag-alala. Guro, ang iyong mga mahika ay talagang kahanga-hanga. Pinabagsak mo ang mga black sa isang iglap. Isa itong makapangyarihang kakampi. Ako, si Harrison, ay kumakapit ng mahigpit. Maestro, handa na ang handaan. Pakisundan mo ako paakyat. Tara na. Napakakapal ng miyasma. Pupunta ako sa banyo. Mauna na kayo. Madilim na aura. Isinumpa ang batang ito. Sinong nasa loob? Kakaiba. Malinaw kong nakita may figura doon. Bumaba si Harrison para sunduin ang isang tao. Bakit ang tagal niya? Aalis na ako para sunduin ang guro. Sige. Dito ka lang at aliwin sila. Huwag mo silang pabayaan. Ang panganay, ang tagapagligtas ni Harrison, siya na nga. Itong si Gregory. Bakit ka nagmamadali? Ang anak niya ay matagal nang walang malay, kaya syempre talagang gusto niyang makahanap ng magliligtas sa kanya. Kumusta? Ako, si Gregory Sterling ng mga Sterling. Kumusta? Kumusta? Ako si Leo Cross. Hindi siya mukhang isang taong nasineseryoso ni Harrison. Sa tingin ko ikaw ang nakapagligtas kay Harrison? Hindi ako iyon. Mali ang iyong tinutukoy. Ang nanay ko ang nagligtas kay Ginoong Vance. Guro, dali, pumasok ka. Ito ang unang beses na nakita kong si Harrison ay nanunuyo ng ganyan. Nanay, Lola, kapag wala ka, hindi kami ligtas. ito ang aking si Harrison Vance, tagapagligtas. Ako ay naging alagad na niya. Guro, ito si Silas Montgomery, pinuno ng mga Montgomery, Zachary Brooks, pinuno ng mga Brooks, at Gregory Sterling, pinuno ng mga Sterling. Kumusta, Serafina? Miss Cross, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Isang maliit na brat na tulad niya, anong kahangahangang kasanayan sa medisina ang mayroon siya? Harrison, na-brainwash ka na, di ba? Ang laki ng tiwala mo sa kanya. Ang mga matang iyan ay kamukha ng mga mata ng binatang iyon. Ikaw, matandang gago, anong pinagsasabi mo? Ang aking guro, sa harap ng lahat, ay nagpatibok muli ng puso ko. At kaya niyang gumawa ng higit pa sa pagpapagaling. Kaya rin niyang muntik ko nang masabi. Tama? Ang mga kasanayan ng nanay ko ay higit pa sa kaya ng mga ordinaryong tao. Noon, ang aking sakit ay pinagaling din niya. Tama na, Tama. ang galing ng nanay ko ay higit pa sa kaya ng mga ordinaryong tao. Yung sakit ko dati,
Ginamot niya rin iyon. Tama na. Dinala ko ang anak ko rito hindi para makinig sa yabang mo. Alis na ako. Gulo, pasensya na. Hindi sinasadya ni Gregory yon. Ang nag-iisa niyang anak ay nagkaroon ng kakaibang sakit at nakoma ng mahigit 1 taon. Naubos na niya ang lahat ng paraan para iligtas ang anak. Nang marinig niyang iniligtas mo ako, nagpakahirap siyang pumunta para makita ka. Hindi niya inasahan na ang negosyo ng pamilya Sterling ay lubos na maapektuhan dahil sa koma ng kanyang tagapagmana at hindi na makakabawi. Nag-aalala rin naman si Gregory at lalong nagiging mainitin ang ulo niya. Sana si Miss Cross ay hindi magtatanim sa kanya. Ibinigay niya ang lahat para sa anak niya. Ganyan talaga ang mga magulang. Yung sakit ng anak mo, kaya kong gamutin iyan. Ang sakit ng anak mo, kaya kong gamutin iyon. Hinalughog ko na ang buong larangan ng medisina para sa mga batikang doktor at walang nakatulong. Anong karapatan mo para garantiyahang maliligtas mo ang anak ko? Dahil kaya ko lang. Tigilan na ang paligoy-ligoy. Bihira lang makialam ang guro ko. Mas mabuting samantalahin mo ang pagkakataong ito. Gregory, bakit hindi mo subukan? Gaano ka kumpiyansa? 100%. Kapag kumilos na ako, gigising siya sigurado. Si, pahihintulutan kitang iligtas siya. Pero, may kondisyon. Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin at hindi magising ang anak ko, gagawin ko ang lahat para makaganti sa iyo. At paano kung magtagumpay ako? Kung talagang magagawa mong gisingin ang anak ko, ibibigay ko ang buong ari-arian ng mga Sterling sa iyo. Ang buong kayamanan ng isa sa Big Four. Sobra namang mapagbigay iyan. Si, Anong ginagawa niya? hindi na kailangang damhin ang pulso. Hindi na kailangang suriin siya. Huwag istorbohin ang amo ko. Ito ang kanyang natatanging mahika. Tama. Huwag kang mag-alala. Ang lola ko ay tiyak nagigising sa anak mo. Kay lupit ng sumpa. Mukhang kailangan natin ng mahiwagang pormasyon para masira ito. Masyadong maraming tao. Ang paggamit ng mahiwagang pormasyon ay masyadong halata. Ilalantad nito ang aking pagkakakilanlan bilang isang tagapaglinang. Kumusta na? Magiging maayos ba ang anak ko? Pero kayong lahat, kailangan munang umalis. Hindi pwede. Gusto kong bantayan ang anak ko. Gregory, magtiwala ka lang sa amo ko. Sige. Lumabas na kayong lahat. Putol. Kumusta? Ang lagay niya? Timothy, Ano ang ginawa mo sa anak ko? Bakit siya umuubo ng dugo? Iyan ang madilim na enerhiya. Gagaling siya kapag nailuwa niya iyon. Kalokohan. Sinabi ko sa iyo na gisingin mo siya. anong tapang mong saktan siya? Gregory, kumalma ka! Hulihin siya. Gregory, hindi mo alam ang ikabubuti mo. Iniligtas ng aking guro ang iyong anak. Tigilan mo iyan. Timothy, Tatay. Ayos lang ako. anak, Gising ka na sa wakas. Tatay, ingatan mo ang iyong imahe. Nakatingin ang lahat. Miss Cross, salamat sa pagligtas sa kanya. Tatay, bilisan mo. Humingi ka ng tawad sa nagligtas sa akin. Sa nangyari lang. Miss Cross, lumampas ako kanina. Sa aking pagkataranta, nawala ang aking katinuan. Naiintindihan ko. Noong nasaktan ang anak ko, mas lalo akong nag-alala kaysa sa iyo. huwag kang mag-alala, Miss Cross. Paninindigan ko ang aking salita. Aasikasuhin ko kaagad ang mga kaayusan para sa paglilipat ng ari-arian. Lahat ng ari-arian ng mga Sterling ay ililipat sa iyo kaagad. Hindi na kailangang magmadali diyan. Ang anak mo ay hindi may sakit.
Nasa ilalim siya ng isang makamandag na sumpa. Isang makamandag na sumpa. At ang sumpang ito. Tanging isang tao na may ugnayan ng dugo sa iyong pamilya ang makakapaglagay nito. Guro. Hindi ko inakala. Na may makakabasag ng aking sumpang nakatali sa buhay. Gregory Sterling, mapalad talaga kayong dalawa. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, nakakatagpo pa rin kayo ng paraan para sirain ang aking sumpang nakatali sa buhay. At naging sanhi ito ng pagbaba ng aking pinaghirapang kultibasyon ng buong 40%. Guro, nabigo ang inyong alagad sa inyo. Ang gawaing ibinigay ninyo sa akin na isagawa ang ritual ng pagnanakaw ng swerte ay nasira ng isang tao. Mahal? G, Guro, maawa ka sa akin. Mukhang kailangan kong personal na bumalik sa Oakhaven at hulihin ang ipis na patuloy na sinisira ang mga plano ko. Ang mga Sterling ay palaging kakaunti ang bilang. Sa henerasyon natin, sina Timothy at ako ay parehong nag-iisang anak na lalaki. Sino pa kaya? Ang maaaring maglagay ng makamandag na sumpa sa atin? Ang sumpang ito ay maaaring masira, ngunit hindi matunton. Kung hindi natin malaman kung sino ang nasa likod nito, malamang na naman silang malagay sa panganib. Ano ba? Dahil kinuha ko na ang buong ari-arian nila, iingatan ko sila sa daan. Ito ay 2 payak na anting-anting. Dalhin mo lagi sa iyo. Maaaring maprotektahan ka nila sa ngayon. Salamat po, Miss Cross. Master, ang anting-anting na ito, pwede bang bumili ako ng isa? Ang mga makapangyarihang pinuno ng Big Four. Ang isa ay ibinigay ang kanyang buong ari-arian ng walang laban. At ang isa ay ginawang alagang aso. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Miss Cross, gusto ko rin ng isa. Mag-aalok ako ng $1.5 milyong. Mag-aalok ako ng $3 milyong. Ilang dahon lang na pinitas ni Lola ng basta-basta, at sila ay talagang nagbabayad ng malaking halaga para makuha ang mga ito. Ang mga mayayaman ay napakadaling lokohin. Gumagana ba talaga ito? Kahit paano mo tingnan, isang ordinaryong dahon lang ito. Huwag mong sabihin na niloko ako ng mga matatandang ito. Amo. Paano huminto ang kotseng iyon? May kislap ba ng ginto kanina? May isang immortal na lumitaw. Ito ay totoo. Tunay na anting-anting ito. Kahit ang pag-atake kong halos buong lakas ay agad na napawalang bisa. Anong klaseng kapangyarihan ito? Sa mundong ito, ang mga taong mas malakas sa iyo ay wala na. Ang taong ito ay tiyak na gumamit ng ilang madilim na sining. Tama iyan. Ginamit niya ang mahikang ito, kaya malamang naubos ang kanyang mahikalang kapangyarihan. Kung haharapin ka niya ngayon, siguradong patay siya. Sayang. Hindi na natin maisagawa ang paghahanap ng kaluluwa sa matandang ito. Kayo ang mag-imbestiga sa ritual ng pagnanakaw ng swerte. Dapat kong makilala ang hindi pa kailanman nakikitang minamahal kong kapatid. Aba, Hindi ito bahay. parang parke nga. Ang laki at ang ganda. Siguro, ilang libong metro, kwadrado ito. Mula ngayon, dito tayo titira. Miss Cross, ang mga papeles sa paglipat ng ari-arian ay naasikaso na lahat. Narito ang titulo ng bahay ng mga ninuno at ang sertipiko ng bahagi ng kumpanya. Ang mga kwenta ng kumpanya at ang listahan ng mga ari-arian. Handa na namin ang lahat. Pakitingnan. Ang negosyo ng kumpanya ay nasa inyong mga kamay pa rin. Gaya ng dati, panatilihin ninyo iyan. Hindi ako makikialam. Salamat sa inyong tiwala, pinuno. Hindi namin kayo bibiguin. Kamakailan, dahil sa aking sakit, may mga bagay sa kumpanya na naantala. Babalik kami sa kumpanya at aasikasuhin namin ito agad. Lahat tayo ay mga Sterling. Bakit?
Kailangan ko bang maging ang iniwan sa lamig? Habang ikaw, Gregory, ang tanging tunay na tagapagmana. Isang buhay na maginhawa, mayabang at mapagmataas. Ang gusto ko lang ay tahimik na patayin kayong lahat. Pero dahil humihiling kayo ng kamatayan, kailangan kong lumaro ng marahas. Hindi ba umiihip lang ang malakas na hangin? Bakit bigla itong huminto? Paano iyon nangyari? Ang mahika ng kamatayan ko ba ay bumalik sa akin? Ang kapangyarihang ito, hindi ko kaya itong harapin ng harapan ngayon. Tumakas siya. Mabilis ang paa niya. Ulo, nandoon ka lang sa hasyenda, hindi ba? Paano ka biglang nandito? Naglalakad lang ako para makahinga. Mula dito papunta sa hasyenda, hindi bababa sa 10,000 talampakang parisukat, kahit nagamit ang kohete, imposibleng makalabas ka ng ganito kabilis. Ang madilim na hamog. Paano ito magkakaroon ng kaparehong pinagmulan sa madilim na salamangkero na noong una ay gumawa ng ritual ng pagnanakaw ng kapalaran? Patay na ang masamang kultibador na iyon. Mukhang piyon lang siya. May totoong salarin sa likod nito. Ang mga palihim na nagtatarget sa mga Sterling at ang mga humabol sa mga bata ay pawang mula sa iisang paksyon. Ma'am Cross, paano mo nabunot ang dahon na anting-anting mula sa malayo? Oo, at paano sila biglang naging mga tuyot na dahon? Hindi ba maayos lang sila kanina? Nakakamangha iyan. May isang tao mula sa anino ang sumalakay sa inyo. Gamit ang itim na mahika, na nagtatangkang saktan ka at ang anak mo. Kaya yung ihip ng hangin kanina. Ay isang taong nagtatangkang manakit sa atin. Salamat, Pinuno, sa pagligtas sa amin. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa anting-anting mo, tiyak na patay na kami ngayon, hindi namin kayang pasalamatan ka ng sapat. Hindi nagtagumpay ang kontrabidang iyon ngayon. Tiyak na hahabulin niya ulit si Timothy. Pakiusap, Pinuno, tulungan mo kami. Hindi na kailangang lumuhod, sinalakay din nila ang pamilya ko, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Aalamin ko ang nasa likod nito. Ako mismo ang magwawasak sa mga madilim na puwersang ito. Naubos ang higit sa 100 tao. Sa wakas, nakabalik na sa buong lakas. Ang ritual ng pagnanakaw ng swerte. Sino ang sumira nito? Hindi ko alam. Mukhang wala ka ring silbi. Teka, alam ko, si Serafina. Sinira ito ni Serafina. Serafina. Tama, ang sinta. Naglaho siya ng mga dekada at biglang bumalik at mukha pa rin siyang napakabata. At kahit na naubos ko na ang lahat ng kanilang kapalaran, nakuha pa rin niya ang loob ng mga Vance. Sa pagligtas sa nag-iisang anak ng mga Sterling, siya ang naging pinuno ng mga Sterling. Marunong din siya ng mga mahika. Ang pinuno ng mga Sterling, ilang taon akong nagpakana upang agawin ang ari-arian ng pamilya. Pero basta na lang ibinigay ng dalawang iyon. Serafina, ang daga na matagal nang sumasalungat sa akin. Lumalabas na babae pala, hindi masukat ang lakas niya. Hindi ko kayang lumaban sa kanya ng harapan. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Ano ang kahinaan ni Serafina? Ang kanyang pamilya. Pamilya sa tabi ko. Payapa at masaya. Sa loob ng 1,000 taon, ito ang naging pinakamalaking motibasyon ko sa paglinang ng immortalidad. Lagi kitang poprotektahan. Mga bata, halina kayo rito. Kainin ninyo ito. Ang bango. Nanay? Ano ito? Ito ba ang maalamat na mahiwagang inumin? Simpleng pampalakas lang. Sige, kainin ninyo. Palalakasin at papalusugin kayo nito. Bakit hindi na masakit ang likod ko? At nawala na rin ang dating sakit ng likod ko. Para akong bagong tao. Sinong mag-aakala? Si Wyatt, sa mortal na mundo, ay mayroon palang napakataas na espiritual na ugat. Kapag nahuli ko na ang mga salarin sa likod nito, ituturo ko sa kanila ang paglilinang. Baka hindi ligtas sa labas sa mga susunod na araw. Lahat, manatili sa loob ng bahay ng mga ninuno. Huwag lumabas-labas. Hindi namin kaya, Lola. Ngayon, kailangan naming bumalik sa eskwelahan para sa depensa ng aming tesis. Kailangan ba talagang umalis kayo? Opo, Lola. Ang depensang ito ang magtatakda kung makakapagtapos ba kami. Kaya kailangan naming bumalik. Sige, ituloy ninyo.
Mag-ingat kayo. Papunta na sina Wyatt at Maya sa eskwelahan. Magsama ng ilang tao at maingat na protektahan sila. Buti na lang at matalino tayo. Ginamit natin ang thesis defense bilang dahilan. Wala man lang hinala si Lola. Bukas ang kaarawan ni Lola. Ngayon kailangan nating tahimik na pumili ng cake at regalo. Kailangan talaga nating bigyan siya ng malaking sorpresa. Sana makapagpigil sina Mama at Papa. Huwag nilang masabi ng maaga. Kaya ito ang dalawang apo ni Serafina. Maya, ramdam mo ba na may nakatingin sa atin? Ang ganda natin. Maraming nakatingin. Tigilan na ang daldalan. Pumasok na lang tayo at pumili ng regalo. Kapag mas mabilis tayong bumili, mas mabilis tayong makabalik. Matalino pala ang batang iyon. Mukhang kailangan kong gawin ang lahat. Master Thorne, sigurado ka bang sa pagkakataong ito ay talagang mapapatay mo ang buong pamilya ng babaeng ito? Siyempre, ibinuhos ko ang buong buhay ko sa pagbuo ng sumpa ng angkan. Kumpara sa sumpa na nilagay ko kay Timothy, mas malakas ito ng 100 beses. Basta makikipagtulungan ka, tiyak na lilipulin natin ang buong pamilya nila. Huwag kang mag-alala. Basta mapatay ko ang babaeng ito, siguradong makikipagtulungan ako. Ginoo, hindi namin nasundo ang mga anak ng amo sa paaralan. Pare, ang pangit talaga ng sulat kamay mo. Ano bang alam mo? Basta payak lang ang gusto ni Lola. Uy, guwapo. Hihintayin kita sa kotse. Sige, Mare. Ano to? Ikaw, tumigil ka dyan. Nasaan si nanay? Nandito rin ba ang lalaking ito kanina? Saan nanggaling ang buhawi na iyon? Hindi pwede iyon. Nakakatakot ang dating ng babaeng iyon. Talagang todo ang ginawa ng Vivian mo, na gumawa ng napakalakas na proteksyon para sa dalawang batang ito. Kung hindi lang ako naging maingat, siguradong patay na ako. Pero ngayon, ang kahinaan niya ay nasa kamay mo pa rin. Hanggat hawak mo ang dalawang ito, si Serafina, hindi makakatakas sa iyo. Pero ang esensya ng buhay ng batang ito ay mas dalisay kaysa sa karaniwang tao. Ang pagsipsip nito ay malaking tulong. Guro, sige, nagtayo ka ng ilusyong proteksyon, kaya hindi tayo agad mahahanap ni Serafina. Bakit hindi mo muna sipsipin ang lakas ng batang ito para gumaling ang mga sugat mo? Bantayan mo ang pinto, huwag mong papasukin ang sinuman. Serafina, ipinakulong mo ang apo ko, kaya papatayin ko ang apo mo sa napakasakit na paraan. Nalusutan mo talaga ang ilusyong proteksyon ko. Ang pinuno. Imposible. Paano mo kami nahanap ng ganito kabilis? Iyan ang proteksyon kong ilusyon. Serafina, Sino ka ba talaga? Bakit mo patuloy na pinupuntirya ang mga Sterling at ang pamilya ni Miss Cross? Ano ba talaga ang gusto mo? Sino ako? Ako ang kapatid sa ama ng pinuno ng inyong pamilyang Sterling. Papa, kaya may isa pang anak si Lolo. Tumahimik ka. Ano naman kung ako nga? Dumadaloy din sa mga ugat ko ang dugong Sterling. Kaya dapat akin din ang pamilyang Sterling. Dahil kayo mismo ang lumapit sa akin, hindi na ako mahihirapang hanapin kayo ng isa-isa. Kaya papatayin ko na lang kayong lahat ngayon din. Serafina, huwag mong sayangin ang lakas mo.
Isinumpa na ni Master Thorn ang buong pamilya mo, kaya maghintay na lang kayong mamatay. Mukhang naging masyado akong mabait. Kaya inakala mo na madali akong apihin. Tay, Naghagis lang ang puno ng isang bola ng liwanag, hindi ba? Nailipat ba ako? sino ka ba? Paano magkakaroon ng ganyang hindi masukat na mahiwagang kapangyarihan sa mundong ito? Puno, may nangyari sa binatang amo. Wyatt, Maya, Ang sumpa ng angkan ay nagbigkis sa mga buhay ninyo, ng inyong pinsang si Vivian, at ng inyong buong pamilya nang magkakasama. Kung mamatay siya, ang inyong buong pamilya ay mamamatay. Puno, G at GNG. Cross ay biglang nahimatay. Ano kung mataas ang antas ng iyong pagsasanay? Hindi pa rin ito katapat ng aking banghay. Huwag kang mag-alala, hindi lang sila ang mamamatay. Mamamatay ka rin, ano? Tanggap mo na ba ang katotohanan? Pinuno, pasensya na. Ang alitan ng mga Sterling ang nagdala sa iyo at sa iyong pamilya. huwag kang humingi ng tawad. Anong nangyayari? Paano ka pa ring walang galos? Siyempre, ayos lang ako. At hindi lang ako. Ang aking pamilya ay ganap ding walang pinsala. Saan tayo? Lola, anong ginagawa mo dito? Imposible. Hindi ito maaari. Iyon ang pinaghirapan ko sa buhay. Ang sukdulang banghay ng sumpa ng dugo, hindi malulutas at hindi masisira. Nangangahulugan ito ng tiyak na kamatayan. Paano kayong lahat ay hindi man lang nasaktan? Nakalimutan kong sabihin. Sa totoo lang, hindi ako eksaktong isang kultibador mula sa inyong mundo, kundi mula sa kaharian ng mga immortal. Ang baluktot na salamangka na ito na pinag-aaralan ninyong mga mortal ay hindi ako kayang saktan kahit kaunti. Ang aking mga anak din ay uminom ng eliksir ng paglilinis ng buto noon, kaya hindi na sila mga mortal. Ang sino mang mangahas na saktan ang aking mga tao ay dapat parusahan ng kamatayan. Kaya ito pala ang tunay na lakas ng pinuno. Sabi ko sa'yo, kultibador si Lola. Hindi. Maawa ka sa akin. Hinding-hindi ko na ito gagawin. Tama pala ako mula pa sa simula. Immortal ang master ko. Swerte ba talaga tayo na makakita ng isang immortal na magpakawala ng kanyang buong kapangyarihan? Sila ang mga pinuno ng Big Four. Ano ang ginagawa nila sa eskwelahan natin? Ang binata at ang binibini. Maligayang pagtatapos. Ito ay isang espiritong jade na iniingatan ko sa loob ng 1,000 taon. Umalis kayo, umalis kayo. Ano yang basurang jade mo? Ito ang amethyst na pamana ng aming pamilya. Tabi, ang binata at ang binibini. Ito ang perlas ng mga brooks na binili sa isang subasta sa ibang bansa. Kayong mga pangkaraniwang tao. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng mga Sterling. Ayan na naman sila. Hindi ba sila mga importanteng tao? Bakit sila sumisipsip sa dalawang ito? Dahil sila ang mga cross na binata at binibini. Ang mga cross. Sa loob ng 3 buwan, mula sa isang bumagsak at hamak na pamilya, sila ay umangat upang maging isang nangungunang pamilya, ang mga cross. Tama. Ang mga dating pinuno ng Big Four ay pawang nag-aagawan upang maging mga kanang kamay ng mga cross. Nitong nakaraang buwan, ang 4 na iyon, upang magsanay ng immortalidad kasama si Lola, ay lagi kaming ginugulo araw-araw. Nakakainis. Wyatt, Maya. Lola, Ako ang pinuno. Ganoon pa rin ang sinasabi ko. Ang talento mo ay hindi bagay sa paglilinang. Kung talagang kailangan mong maglinang, mahaba ang daan. Sigurado ka bang gusto mong maglinang? Sigurado kami. Si, pumunta ka ng maaga bukas. Kasama ang mga nakatatanda mo, dadalo ka sa klase.
Leo, nagpapabaya ka. Nanay, buong araw akong nagmumuni-muni. Hindi na talaga ako mapakali. Tingnan mo ang mga nakababata mong disipulo, ang sipag nila. Matagal ka nang naglilinang, hindi ka pa nga kalahati ng galing ni na Fiona at Maya. Tatay, Ang pag-unlad mo ay hindi sapat. Ikaw na pasaway. Napakawalang galang. Sa antas ng paglilinang, dapat mong tawagin si Wyatt na punong disipulo. Matututo ako. Matututo ako ha? Wakas,